Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay hango mula sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Emilio, taong 1989, lugar ng Matalum, Leyte. Nang mga panahong ito ay napilitan si Emilio na umuwi sa baryong kinalakihan niya matapos ang mahigit 10 taon na paninirahan sa siyudad ng Maynila. Nasa edad 20 anyos mahigit pa lamang siya at wala pang sariling pamilya. Kaya naman ang mabalitaan niya ang pagpanaw ng kanyang abuela na katangi-tanging nagpalaki sa kanya. Walang pagdadalawang isip na agaran siyang bumiyahe pauwi ng Matalum. Kahit mahigpit siyang pinagbabawalan ng kanyang abuela na wag nang babalik sa baryong yon kahit na anong mangyari. Iwinaglit niya sa isipan ang bilin na yon, lalo na't hindi din naman niya alam ang tunay na dahilan kung bakit siya nito bigla ang pinatira sa Maynila kahit na wala siyang kamag-anak roon. Ang mahalaga para sa kanya ngayon ay maabutan ang labi ng kanyang abuela kahit na sa huling sandali nito. Pagdating ni Emilio sa liblib na baryong kinatitirhan ng abuela niya, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Ang dating baryong puno ng tawanan at sigawan ng mga bata ay tila ba nilamon na ng kalungkutan. Wala na ni anino ng mga dating kapitbahay na madalas tumambay sa tapat ng tindahan ni Aling Narsing na nasa bungad lang. Maging ang tindahan ngayon na imbis lumago, nalugmok ito at iilan na lang ang mga nakasabit na paninda. Habang naglalakad siya sa mabatong daan, papunta naman sa bahay ng kanyang abuela, pinagmamasdan niya ang paligid ng lugar. Kita niya ang mga kabahayang nakapinid ang mga bintana't natatakpan ng lumang kurtinang tela na hindi na nahahanginan sa mahabang panahon. Ang mga punong nyog na nakayuko na sa bigat ng panahon at ang mga bakas ng putik na sa tingin niya ay hindi gawa ng ordinaryong mga paa. Sa di kalayuan ay may narinig siyang tila iyak ng tuko, ngunit mahina at pahaba na parabang halos daing ito ng tao. Siguro dahil sa pagod lang. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinupunasan ang pawis sa noo at inayos ang dalang bag na nakasukbit sa kanyang likuran. Kahit na may kadiliman na ang paligid nang dumating siya, ay tandang-tanda niya pa rin kung saan banda ang kinatitirikan ng bahay ng kanyang abuelang si Dolor. Nasa pinakagitna ito ng baryo at talaga namang lumang-luma na. Gawa pa sa kahoy na may malapad na balkonahit, ang bubungan naman ay gawa sa yero pero pinaglumaan na ng panahon. Kalawangin at puno na ng mga lumot yon. Sa may paanan ng hagdan, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ng amoy ng insensong halatang kakagamit lang. Tanaw niya na rin ang mga tao sa loob na medyo nagkakagulo pa dahil rinig na rinig niya ang pagdidiskusyon ng iba sa mga ito. Walang pag-aatubiling pumasok na siya sa loob ng bahay. Hindi nga siya nagkamali ng makita ang iilang dating kapitbahay na kilala niya. Ngunit laking pagtataka niya, ni isa ay wala man lang nagtangkang lumapit sa kanya. Natahimik din ang mga ito na waring nagmamasid sa bawat kilos niya. Pero hindi niya na pinagtuunan pa ng pansin ang mga yon nang dumako ang paningin niya sa gitna ng silid at doon ay nakita niyang nakahimlay ang labi ng kanyang abuela. Nakasuot ng puting barot saya at napapalibutan ng kandilang halos maubos na ang sindi. Tahimik namang lumapit si Emilio. Pilit niyang nilalakasan ang loob kahit na napakabigat ng dibdib niya. Nang tuluyan na nga siyang makalapit ay hindi niya na napigilang mapaluhod sa tabi ng ataul. Lola, nandito na po ako.
Mahina niyang sambit at doon nga'y tumulo na ang luha sa mga mata niya. Subalit kahit na may iilang tao sa loob ng bahay ay napansin niyang napakatahimik ng paligid. Tanging pagtangis lang niya ang naririnig niya. Ngunit sa mga sandaling yon, naramdaman niyang parang may kakaiba. Bukod pa sa mga mata ng matatandang nasa loob ng bahay, ay may iba pang nakamasid sa kanya mula sa labas. Tumayo naman ang mga balahibo niya at bago pa niya mapigilan ang sarili, ay dito napalingon na siya. Doon niya napansin ang isang matandang babae na nakaupo sa may sulok na pinakasulok, malayo sa ilaw ng lampara at tahimik na nakatitig lamang sa kanya. Matalim ang mga mata nitong nakapako sa kanya. Hindi niya ito kilala, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan na hindi niya maintindihan. Saglit pa nga siyang nanigas sa kinatatayuan nang ngumiti ang matandang babae. Mabagal at pilit na sa kabila ng dilim ay animoy may kumislap na kakaiba sa ilalim ng kanyang mga mata. Emilio, buti at nakabalik ka. Mahina nitong wika na ikinaatras niya. Sa isang kurap lang kasi ng kanyang mga mata, bigla na lang itong sumulpot sa harapan niya, gayong nasa sulok lang ito kanina. Ngumiti na naman ang matanda, pero sa pagkakataong yon ay labas na ang may itim nitong mga ngipin na purong sira-sira. Saka ito tumingin sa kabaong. Matagal ka nang hinihintay ng abuela mo. Marami sana siyang gustong sabihin sa'yo bago siya tuluyang pumikit. Pero ngayon ka lang dumating. Tumingin si Emilio sa bangkay, tapos muling ibinaling ang tingin sa matandang babae, ngunit wala na ito roon. Ang silyang inuupuan nito ay bakante at parang hindi man lang nagalaw. Napakurap naman siya ng ilang beses at sinubukang alalahanin kung totoo bang may nakita siya. Pero nang magawi ang tingin niya sa tabi ng kabaong, napansin niyang may maliit na itim na anino sa may sahig, gumagapang at dahang-dahang papunta sa ilalim ng ataul. Hindi niya na pinansin yon. Sabi niya pa sa kanyang sarili ay marahil pagod lang siya, kaya kung ano-ano na ang nakikita niya. Pero sa kaibuturan ng dibdib niya, may kakaibang takot na nagsimulang mabuhay. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng mahabang biyahe at nang biglang pagharap sa tabi ng kanyang abuela, pinilit ni Emilio na manatili muna sa tabi ng ataul ng kanyang lola. Madilim na sa labas at ang paligid ay tahimik maliban sa marahang pagtunog ng kuliglig sa bukid. Pagsapit naman ng hating gabi, may iilang kalalakihan pa rin na nakaupo sa labas ng bahay at umiinom ng kape. Tahimik lang naman ang mga ito at kung mag-usap man ay tila nagbubulungan. Sa loob naman, nag-aalangan ng bawat kilos ng mga dumadalaw na parang may pinipigil o may itinatago. Habang naglilibot ng paningin si Emilio, napansin niyang halos lahat ng mga naroroon ay bihirang magtagal sa kanyang harapan. Kapag siya ang lumalapit, biglang lumalayo o kaya naman nagkakatinginan at nag-iiwasan ng tingin ang mga ito. Ang ilan ay ngumingiti ng tipid, pero agad din tumatalikod na halatang ayaw makipag-usap. Para bang iniiwasan itong si Emilio. Kaya naman hindi niya maiwasang magtaka. Sa katunayan kasi niyan, hindi naman siya banyaga roon. Sa baryong yun siya lumaki, nagtatakbuhan sa mga daan at palayan kasama ang ibang kabataan hanggang sa
umidad siya ng 10 taong gulang. Bago niya nilisan ang baryo para magtungo sa may syudad at mag-aral ay marami ang nakakakilala sa kanya. 10 taon na rin ang nakakalipas pero ngayon bumalik siya. Tila hindi siya kinikilala ng mga tao o marahil hindi ikinatutuwa ng mga ito ang pagbabalik niya. Sa gitna naman ng katahimikan ng gabi, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na bulungan sa may kusina. Yan ba yung apo ni Dolor? Oo, siya yun. Sabi ng iba. Pero hindi na raw sana dapat na bumalik dyan. Nako, baka kung ano pa ang mangyari dito sa baryo natin. Bigla namang sumikip ang dibdib ni Emilio sa mga narinig niya. Lumingon siya't pinuntahan pa ito para sana'y kumprontahin. Pero pagdating niya sa kusina, wala na roon ang mga nag-uusap. Tanging isang lalaking abala sa paghuhugas ng tasa sa may lababo ang naabutan niya. Magaan ang kilos nito't tahimik na parabang hindi apektado ng bigat ng gabi. Pansin din niya ang pamumutla ng mga balat nito na parang hindi nasisinaga ng araw at napakahaba ng buhok na halos umabot na sa tuhod. Malalalim din at namamaga ang mga mata, dala siguro ng kakaiyak dahil sa pagpanaw ng kanyang abuela. Subalit sa kabila ng kakaiba nitong itsura, ay siya lang ang nagpapakita ng normal na kilos sa harap ni Emilio. Magandang gabi sa'yo. Ako si Emilio, apo ni Lola Dolor. Bati ni Emilio at pilit naman siyang ngumiti. Tumingin naman sa kanya ang lalaki sa kamarahang itong tumango at sumagot sa kanya. Alam ko. Ako nga pala si Mando. Ako ang tumulong mag-alaga sa abuela mo nitong mga huling taon. Mahinahon nitong sabi. Bahagya namang napangiti si Emilio nang sagutin siya ni Mando. Ah, ikaw pala si Mando. Lagi kang binabanggit ni Lola sa mga sulat niya noon. Baka mabuti rin bumalik ka, Emilio. Matagal ka na niyang gustong makausap, pero hindi na siya umabot. Sabi ng binata habang pinupunasan ang kamay sa tuwalya. Natahimik naman si Emilio at umupo sa bangkitong nasa tapat ng kusina. Pinagmamasdan niya ang lalaki ng tila sanay sa bawat sulok ng bahay. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinilit noon na lumuwas sa Maynila. Hindi man lang niya sinabi kung bakit. Tumingin lamang si Mando sa kanya at sa sandaling yon, parang nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Mas naging madilim, halos parang naglalaro sa anino. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na alamin, Emilio. Lalo na rito sa baryo. Mahina nitong sagot. Hindi naman agad siya nakasagot at bahagyang naguluhan kung ano ang ibig sabihin ni Mando. Ngunit bago pa niya mabigkas ang tanong sa isip niya, may marahang kumalabog sa labas. Parang yapak ng hayop pero mabigat at papalapit. Nagkatinginan naman silang dalawa. Mga aso lang yan. Mabilis na sabi naman dito ni Mando. Bagamat kapansin-pansin ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang hinahawakan ang baso. Hindi ka nasanay sa mga tunog dito sa probinsya. Dagdag pa nito na ikinatango naman ni Emilio pero hindi siya totoong kumbinsido. Rinig na rinig niya kasi ang may hinang kaluskos sa may likuran ng bahay. Kasunod nun, parang may kumakaluskos sa bubong nila. Mabilis ito at parang may gumagapang. Ngunit nang lumapit siya sa bintana, tanging dilim at tila mga matang kumikislap sa malayo ang sumalubong sa kanya. Nang humarap siyang muli kay Mando, nakatayo na ito sa tabi ng kabaong ng kanyang abuela. Nakayuko at tila ba nagdadasal. Ang mga kandila sa paligid ay biglang
sabay-sabay na pumaypay sa hangin na parang may dumaang hindi niya nakikita pero ramdam niya ang bigat ng presensyang dala nito. Sa sandaling yon, sa gitna ng katahimikan ng lamay, muling sumagi kay Emilio ang mga salitang huling binanggit ng kanyang abuela bago naman siya tumira ng Maynila. Huwag kang babalik dito, iho. Kahit anong mangyari, hindi ka naligtas kapag bumalik ka. Ngayon ay unti-unti niyang nararamdaman kung bakit. Pagsapit ng pangalawang gabi ng lamay ng kanyang Lola Dolor, mas kukonti na ang mga taong dumalo. Karamihan ay ang mga matatandang taga-baryo na tahimik lang na nakaupot pa ulit-ulit na nagro-rosaryo. Ang ilan, matapos makiusap ng dasal, ay agad ding nagpapaalam na uuwi na tila ayaw abutan ng hating gabi sa bahay nila. Si Emilio naman ay nanatiling gising sa kabila ng pagod sa biyahe at sa maghapong pakikidalamhati. Hindi siya dalaw-dalawin ng antok. May kung anong alon ng takot at kaba ang paulit-ulit niyang pilit na itinataboy. Tahimik naman ang lahat nun. Tanging tunog ng kuliglig at tiktik ng orasan sa dingding ang pumupuno sa katahimikan ng bahay. Ang binatang si Mando naman ay nasa may kusina, nag-aayos ng mga tasa at lampara. Minsan ay sumusulyap ito sa kanya't ngumingiti ng bahagya, saka muling bumabalik sa kanyang ginagawa. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, narinig ni Emil ang kakaibang tunog mula naman sa likod bahay nila. Hindi tiktik ng butiki o kaluskos ng hangin sa dahon. Isa yung malalim na garalgal na halos parang tinig ng hayop na may dinaramdam. Mahina lang sa una, pero habang lumilipas ang ilang segundo, tila papalapit ito ng papalapit. Nagtataka naman siyang napatitig kay Mando. May naririnig ka ba, Mando? Parang may umuungol sa likod bahay. Parang... Huwag mo nang pansinin yun, Emilio. Hayop lang yan. Madalas lumapit dito kapag may lamay. May naaamoy kasi silang dugo. Agarang tugon ng binata sa kanya kahit hindi pa niya natatapos ang sasabihin sana. Pero hindi napigilan ni Emilio ang mapakunot noo dahil sa sinabi nito, kaya naman tinanong niya itong si Mando. Dugo? Anong ibig mong sabihin? Nang akmang sasagot na sana ang binata nang muli niyang narinig ang ingay. Pero ngayon ay mas malakas na ito at may kung anong kalmot sa dingding ng likuran ng bahay nila. Kasunod ay mabibigat na tunog ng mga yapak sa parte ng lupa. Hindi hayop yan. May tao sa labas. Mariing sabi naman dito ni Emilio. Pipigilan pa sana siya ni Mando, pero huli na. Nabuksan niya na ang lumang pinto sa likod bahay. Sumalubong naman sa kanya ang malamig na hangin at amoy ng mga nabubulok na dahon. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan sa kalangitan, tanaw pa rin niya ang mga puno ng saging na gumagalaw kahit walang hangin. Bukod ron ay wala na siyang iba pang nakita. Napakatahimik din ang paligid. Pero nang akmang isasara niya na ang pintuan dahil tinatawag na siya ni Mando, napansin niyang sa may bandang dulo ng bakuran, napatigil siya at napatitig ron. Kitang-kita niyang may isang aninong nakayuko sa lupa na animoy may kinakalmot. Nang mapansin nito ang liwanag mula sa pintuang nakabukas, bigla naman itong tumigil. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong tumingala at doon niya nakita ang isang pares ng mga mapupulang mga mata na nagliliwanag sa dilim ng gabi. Nanigas talaga siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Naghalo na ang takot at pagtataka.
Parang may gustong humila sa kanya. Pabalik papasok sa bahay pero hindi naman siya makakilos. Emilio, pumasok ka! Sigaw ni Mando sa kanya na nagpabalik sa ulirat niya. Hinila siya nito papasok sa loob ng bahay. At ito na mismo ang nagsara ng pintuan. Napasingap siya sa sandaling yon at hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang lalabas. Hindi mo alam kung anong mga nilalang nandito. Mariin naman itong sabi na may halong galit at takot sa boses. Hindi naman siya agad nakasagot at napatingin lang sa kabaong ng abuela niya. Ayos ka lang ba? Halika, ipagtitimpla kita ng kape para kumalma ka. Muling wika ng binata at hinila siya nito pabalik sa may sala kung nasaan ang kabaong ng abuela niya. Nang sumunod na gabi, halos wala nang dumadalaw sa burol ng kanyang abuela. Ang ilan ay nagpapaalam agad ng maaga sa hindi niya malamang dahilan. Kahit pilit niyang itinatanggi, hindi pa rin mawaglit sa isip niya ang nakita niya ng magdaang gabi. Ang mapulang matang nagliliwanag sa dilim na sigurado siyang hindi mata ng mga hayop. Habang nakaupo siya sa may balkonahe at tinatanaw ang kabaong ng abuela niya, napansin niyang lumabas si Mando mula naman sa kusina. May dala itong lampara at tahimik na nilakad ang daan patungo sa bakuran. Walang lingon-lingon at walang sali-salita. Mando, saan ka pupunta? Tawag niya rito pero hindi ito sumagot. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Dire-diretso patungo sa madilim na daan, papuntang gubat. Napatayo na si Emilio at agad na sinundan ang binata. Mando, sandali lang. Nang makalapit siya, nakita niyang nakasuot ito ng puting damit at hindi ang suot nitong dilaw kanina lang. Ang buhok nito ay nakalugay pero hindi man lang yun umaabot sa bewang. May kung anong kakaiba sa anyo nito, dahilan para unti-unti siyang gapangan ng takot at kilabot sa katawan. Mas lalo pang tumindi yun nang mapansin niyang parang mas mahaba ang mga daliri ng binata. Ang balat nito mas naging maputla pa na halos kakulay na ng abo. Mando, anong ginagawa mo? Maingat niyang tanong kay Mando. Dahan-dahan itong lumingon, kasabay ang pag-ihip ng malakas na hangin at pagkamatay ng ilaw sa gaserang dala nito. Sa harap niya, sa gitna ng kadiliman, ang anyo ni Mando ay biglang nagbago. Ang balat nito'y nagkulay itim. Ang buhok ay umaba hanggang sa lupa at ang bibig ay bumuka ng malakit abot sa magkabilaang tenga. Kasabay nun, ang paglitaw ng mahabang ngipin na tila sa hayop. Aswang! Bulalas ni Emilio habang napapaatras. Pero hindi pa man siya nakakalayo, ay tumalon ang nilalang papalapit sa kanya. Sa bilis ng pagkilos ng aswang, ay ikinagulat niya talaga ito ng gusto. Subalit bago pa man ito makalapit sa kanya, biglang kumislap ang liwanag mula sa kanyang dibdib kung nasaan ang lumang medalyon na lagi niyang suot sa leeg. Matagal niya nang nakalimutan kung saan ito galing, pero parati niya itong suot kahit saan man siya magpunta. Akala niya simpleng alaala lang na bigay ng kanyang lola noong bata pa siya. Pero ngayong kumikislap ito sa pagitan nila ng nilalang, naramdaman niyang may kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Napaurong ang aswang na parang nasusunog sa liwanag, ngunit hindi ito umurong ng tuluyan. Ilang sandali lang ay muli itong sumugod sa kanya. Sabay hampas ng mahabang kuko nito
Mabilis namang nakailag ang binata at nakipaghabulan nga siya sa nilalang na aswang. Sa takot at pagkagulat niya ay tumakbo siya pabalik sa bahay ng kanyang abuela. Pero kahit anong bilis ng takbo niya at para bang nasa kawangan siya't hindi maabot ang bungad ng gubat. Habol-habol siya ng aswang na anumang oras ay handa na siyang lapain. Sa pagkataranta ni Emilio ay di inaasahang nadapa siya. Dahilan para dambahin siya ng aswang. Ngunit mabilis niyang naiharang ang medalyon at sa pagtagpo ng dalawa, sumiklab ang liwanag na parang kidlat. Nabulag sandali ang paligid. Pagmulat niya, nakahandusay na ang nilalang sa lupa. Ang katawan nito ay nag-aalab sa loob at unti-unting nagiging abo. Hingal na hingal itong si Emilio. Ramdam niya ang panginginig ng katawan dahil sa takot habang pinagmamasdan ang pagkalusaw ng halimaw. Ang liwanag ng medalyon ay unti-unting kumalma hanggang sa tuluyan itong tumigil. Emilio! Napalingon siya nang marinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw itong si Mando. Ang totoong Mando. Hingal na hingal ito't may dalang maliit na lampara. Diyos ko! Sinundan mo ba yung nakita mong ako? Tanong nito, sabay lapit sa kanya. Bahagya pang napaatras itong si Emilio. Sa takot na baka, aswang ulit ang nasa harap niya. Ngunit marahan din siyang tumango. Akala ko kasi, ikaw talaga yon, Mando. Hindi ako yon. Isa yun sa kanila. Marunong silang magpalit ng anyo. Ginagamit nila ang mga mahal mo para ilabas ka sa ligtas na lugar. Ligtas na lugar? Pero paano siya natalo? Ang medalyon mo, Emilio. Bigayan ng abuela mo, hindi ba? May dasal at proteksyon niyan laban sa mga halimaw dito. Alam niyang darating ang araw. Naharap ka sa mga nilalang na pinakaiiwas niya sa'yo. Saglit namang natahimik itong si Emilio at pilit na pinoproseso sa utak niya ang mga salitang binitawan ng binata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nauunawaan niya na ang dahilan ng mga bilin ng kanyang abuela. Halika, Emilio. Bumalik na tayo sa bahay. Hindi ligtas dito kapag malapit na mag-umaga. Marahang hinawakan ng binata ang braso niya. Magkasabay silang naglakad pabalik. Mula sa malayo, rinig na rinig nila ang hunit-ungol ng mga nilalang nawaribay galit na galit sa kanilang kabiguan. Pagbalik nila Mando sa burol, tahimik na ang paligid. Ang mga tao ay tila nagtatakbuhang pa ring lumabas at tanging ilaw ng kandilang nagliliyab sa tabi ng kabaong ng abuela niya ang nagbibigay liwanag sa madilim na kwarto. Nanginginig pa rin noon ang mga daliri ni Emilio. Hawak pa ang dugoang bato ng medalyon na kanina'y biglang nagningning sa kanyang dibdib sa gitna ng labanan. Paglapit niya sa kabaong, dito ay napayuko siya. Doon niya muling nasilayan ang kulubot na mukha ng kanyang abuela. Mahimbing at tila walang bakas ng mga lihim na tinatago noong nabubuhay pa. Sa gilid niya, marahan namang nagsalita itong si Mando. Alam mo na siguro ngayon kung bakit ayaw kang pabalikan ni Lola Dolor. Anong ibig mong sabihin, Mando? Naguguluhan pa rin ako. Pero kung ano man yan, handa akong harapin ang lahat. Hindi lang basta takot ang dahilan niya, Emilio. Ang totoo, anak siya ng isa sa mga tagapangalaga ng medalyon laban sa mga aswang. At sa inyo ito ipinagkatiwala noon pa man. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka nila basta malapitan. Yan din ang dahilan kung bakit pinipilit ng mga nilang na iyon na mawala ka. Natigilan si Emilio.
Parang biglang may mga larawan sa isip niya ang bumalik. Ang mga gabi noong bata pa siya, kung saang palihim siyang dinadala ng abuela sa likod ng bahay. Pinapahawak ang malamig na bato, saka sinasabing, Tandaan mo, apo. Huwag mong ipapakita ito kahit kanino. Ito ang magbabantay at magliligtas sa'yo. Ngayon lang niya, lubos na naiintindihan ang lahat. Kaya pala lahat ng mga tao rito, parang iniiwasan ako. Hindi lahat ng tao, Emilio. Ang ilan sa kanila ay hindi na tao. Matagal na mga aswang na piniling manatili dito. At ngayong wala na si Lola Dolor, alam nilang wala nang pipigil sa kanila. Si Lola ang nagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan sa baryong ito noong nabubuhay pa siya. Kung ganoon, Mando, hindi pa ito tapos kung totoo ang sinasabi mo. Kailangan kong tuparin kung ano man ang iniwan sa akin ni Lola. Emilio, takot man ang mga nilalang naswang sa'yo. Pero tandaan mo, may iilan pa rin na maglalakas loob na patayin ka sa oras na may ilibing na ang labi ni Lola. Kaya huwag ka magpakampante. Hindi ko din sila atrasan, Mando. Mula sa bintana, tanaw nila ang mga anino sa malayo. Ang mapupulang mga mata na nakabantay sa kanila, na tila naghihintay lamang ng tamang oras. Nang gabing yun din, napagpasyahan ni Emilio na pagkatapos ng libing ay hinding-hindi na siya aalis pa. Ito na ang tamang oras at panahon ng pagbabalik niya sa lugar na kanyang kinagisnan. Nang mga sumunod na araw ay paisa-isa na lang ang nakikilamay sa kanyang abuela hanggang sa dumating ang araw ng libing nito. 2 na lang silang natira ng binatang si Mando. Matapos mailibing itong si Lola Dolor sa sementeryong nasa Karatig Baryo, nag-iba agad ang simoy ng hangin. 2 na lang silang magkasama ni Mando ng mga oras na yun, at ni isa sa mga kapitbahay nila ay wala nang nakipaglibing pa. Pagkabalik nila sa bahay ay sinalubong sila ng katahimikan. Sobrang tahimik na nihuni ng ibon ay wala. Para bang pati ang mga insekto ay natatakot magparamdam. Nang makapasok sila sa loob ng bahay ay hindi na sila nag-aksaya ng oras pa. Agad nilang inihanda ang mga kakailanganing panlaban sa mga nilalang na aswang. Ramdam na ramdam din kasi ni Emilio na anumang oras ay susugod na ang mga nilalang para paslangin siya at maghari-harian na ang mga ito sa buong Matalom. May mga asin na nakakalat sa may sahig, mga krus na gawa sa sanga ng bagakay na nakatusok sa bawat sulok ng bahay, at sa gitna ng mesa nakalapag ang medalyon ni Emilio na kumikislap ng bahagyang bughaw na liwanag. Darating sila ngayong gabi. Nararamdaman ko ang galaw sa gubat kanina pa. Bulong naman dito ni Mando habang pinapatalas ang gulok. Tumango naman itong si Emilio bilang tugon sa sinabi ng binata. Batid niyang hindi siya sanay makipaglaban, pero ramdam niya sa loob niya ang init ng dugo na parang matagal nang natutulog na nagigising at nag-aalab na. At ngayong gabi, alam niyang ito na ang sandali. Nang tuluyan ng lamunin ng dilim ang kalupaan, kasabay nun ay ang pag-ihip ng masalimuot na hangin sa kapaligiran. Dahilan para sumabog ang apoy sa lampara. Kasunod nun, isang sigaw ng malahalimaw na boses mula sa labas ng bahay. Malalim at paus yun na sigurado silang nagmumula sa nilalang na aswang. Maya-maya pa, may mga kalabog ng yabag ang nag-uunahan na makarating sa kinaroroonan nila. Emilio, nandito na sila. Bulalas naman dito ni Mando, sabay hawak ng maigpit sa matalas niyang gulok. Humanda ka, Mando.
Siguraduhin mong ligtas ang sarili mo at ako na ang harap sa mga animal na ito. Matapos yung sabihin ni Emilio ay nakarinig sila ng sunod-sunod na pagkaskas ng mga matatalas na kuko sa dingding ng bahay at matitinis na pagaspas ng pakpak sa labas. Saglit na tiningnan ni Emilio ang medalyong bigay ng kanyang abuela bago ito tuluyang isinuot sa kanyang leeg at walang pag-aatubiling naglakad palabas ng pintuan. Dala niya ang buntot pagi na binabad sa asin at banal na langis. Sa unang pagdungaw niya sa labas ay tumambad ang 6 na nilalang sa kanya. Balingkinitan ang katawan ng mga ito na 6 mo'y may hahalin tulad mo sa hayop. Nag-iitiman ang mga balat at ang mga matay nagpupulahan na kitang-kita sa dilim. Ang ilan ay nasa bubungan nila. Ang iba'y nakatayo sa lupa, nakangising nakatitig sa kanya. Ayan siya! Ang tagapagbantay ng bato! Rinig niyang wika ng isa sa mga nilalang na nasa bakuran. Makaraan lang ang ilang sandali ay biglang lumipad ang isa sa kanila. Diretsyong tumalon kay Emilio, ngunit bago pa siya malapitan ay kumislap agad ang liwanag ng medalyon sa dibdib niya. Bumugayo ng matinding liwanag na parang apoy mula naman sa kung saan. Sumigaw ang nilalang at nagliyab ang balat nito bago bumagsak sa lupa na nag-aalab. Hindi na nag-aksaya ng oras itong si Emilio. Sumugod siya't inundayan ng gulok ang sumunod na aswang. Tumama ito sa balikat at tumilapon ang mainit na dugo na tila amoy asupre. Ngunit sa halip na tumigil, humalakhak pa ang nilalang at ibinuka ang bibig. Saka nagpakawala ng mahabang dila na parang sa ahas. Emilio! Sigaw naman dito ni Mando nang muntikan ng puluputan ng dila ang binata. Mabuti na lang at agad nitong naitapon sa aswang ang bote ng langis sabay sindi ng posporo. Sumabog ang apoy sa hangin at tumama ito sa nilalang. Sa isang kisap mata, nagliyab ito ng buo. Dito na sunod-sunod na dumating ang iba pa. Parang hukbo ng mga bangkay na may pakpak. Labanan ng sigaw at apoy. Pero sa bawat galaw ni Emilio ay ginagabayan siya ng kanyang medalyon. Habang si Mando, gamit ang mga binhi ng bawang at langis na nyog, ay walang takot na nakikipagbunot palitan din ng lakas sa aswang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay may isang nilalang na mas malaki at mas mabagsik. Ang pinuno ng mga aswang ng matalom. May katawang tao ngunit ang ulo ay sa paniki. Napakapangit at napakapanghihilakbot talaga kung titingnan. Matagal ka naming hinintay. Ngayon, ang dugo mo ang magiging huling sangkap para mawala ang kapangyarihan ng inyong lahi. Malalim ang tinig nitong wika. Kasunod nun ay ang pagtalo nito't si Emilio sa dibdib sabay hagis sa kanya ng malakas. Tumama naman si Emilio sa pader ng bahay na ikinasira nito't duguan siyang bumagsak sa lupa. Muling sumugod ng mabilis ang pinuno ng mga nilalang. Pero bago siya nito tuluyang ginilitan ng buhay, marahas na kinuha ng aswang ang medalyong nakasuot sa kanyang leeg. Sa wakas, mapapasa akin ang medalyong ito. Anito at itinaas ang medalyon na hawak para ipagmalaki sa ibang nilalang na nasa paligid nila. Pero bago pa man ito masuot ng pinuno ng mga aswang, bigla itong nagliwanag at sa isang kisap mata, sumambulat ang malakidlat mula sa medalyon dahilan para unti-unti at dahang-dahang natupok ang pinuno ng mga aswang. Hindi mo ako mapapatay! Sigaw dito ni Emilio
habang itinarak ang gulok sa dibdib ng halimaw at ilang sandali lang bumagsak ang pinuno ng mga aswang sa lupa. Nanginig at tuluyang naging abo. Isa-isa ang mga natitirang aswang ay nagsipagtakbuhan at sumisigaw sa sobrang takot habang naglalaho sa dilim hanggang sa maiwang nakahandusay sa lupa si Emilio. Duguan at hirap sa paghinga ngunit buhay. Agad namang lumapit si Mando at inakay siya nito paupo. Tapos na ba, Emilio? Tanong dito ng binata. Tumingin lamang si Emilio sa abong nakakalat sa lupa. Para sa ngayon, oo, Mando. Pero alam kong babalik sila at habang nabubuhay ako, hindi ko hayaang lamunin ulit ng dilim ang baryong ito. Tugon ng binata habang pinulot ang medalyon na ngayoy bahagyang pumutla ang liwanag. Tumahimik na ang paligid at ang unang liwanag ng umaga ay unti-unti nang sumisilip sa kalangitan. Ang mga abo naman ng mga nilalang ay dinadala ng hangin. Panatag na ang loob ni Emilio at Mando. Makalipas ang ilang buwan, muling nagbalik ang katahimikan sa baryo nilang yon. Ang mga gabi na dati puno ng sigaw at alulong ay napalitan ng huni ng mga kuliglig at ang hangin ay muling naging malamig. Gaya ng ipinangako ni Emilio, nanatili siya sa lumang bahay ng kanyang abuela at hindi na siya bumalik sa Maynila. Si Mando naman ay nanatili ring kasama niya. Tinulungan siya nitong ayusin ang bahay, magtanim ng mga halamang gamot at minsan ay bumibisita sa mga tao sa baryo. Sa kabila ng lahat ng bilin ng kanyang abuela, na wag na siyang babalik pa sa baryong yon. Pero ang pagbabalik niya naman ang naging sanhi para magkaroon ng panibagong tahimik at payapang bukas ang mga normal na taong naninirahan doon. Wakas. Okay, so hanggang dun lang yung storya natin, no? Medyo nakakabitin, pero para sa akin napakalakas nung tanga na medalyon ni Emilio. Yun nga lang hindi nabanggit kung anong uri ng medalyon, saka hindi rin nabanggit kung anong aswang, pero yung lugar alam naman natin na marami ng storya patungkol sa ganun. Hindi ko lang din alam kung bakit hindi lumalaban yung mga taga-lugar nila Emilio, di ba? Pero wala tayong magagawa. Yun yung pinadalang storya. Tapos yun nga pala, gusto kong batiin yung mga members ng channel natin. Si Jesbit Gregorio, salamat. Si Brenda Canyel, salamat din. Mitch Montejo. Si Maria Victoria. Gemma Rose Dayaron. Saka yung isa na hindi ko mabasa yung pangalan, no. Special thanks sa kanila, no. Babatiin ko rin yung mga nagko-comment sa comment section natin kasi matagal na tayong walang shoutout. At yung sinasabi ko sa inyo na next upload magsha-shoutout na tayo. Iisa-isayin ko. Binabati ko si Heidi Panigsahin, si Ma'am Lisa, Jenny Gopio, salamat. Ma'am Eda Mistad, Tina Kayabyab from Canada, salamat. Isabel Cortez, Josephine Miso, si Diana Halasan from Davao City, salamat. Arlene Cools, Besa, salamat madam. Si Ma'am Cheryl, Julio Cesar Dacasin, salamat kabaryo. Si Brain Omega na matagal na nating solid to, no? Since day one. Si Arnel Abergas, salamat din. Ma'am Inday Samante, Emil Bautista, Arturo Dalumambon, yon. So bumalik ulit si boss. Gerson Amar, Ma'am Mary Gro Sarceno, salamat. Goody Suzuki, yan. Elsa Constantino, salamat ma'am. Roslyn Dalo Perez, salamat. Si Dominador Gragasin, salamat. Ricky Conde, si Boss Charlun Rulan, yon. So ito yung
Last upload natin tapos ito naman yung latest. Babasahin ko rin yung iba. Si Mario Samon from Puerto Princesa City. Solid ka Baryo. Salamat. Ma'am Marilu Matsuda from Japan. Salamat din. Si Bebs Hortado from Hong Kong. Salamat. Romel Anglit. Salamat. Evelyn Fall. Salamat din po. Richard Villaruz, taga Ilocos Norte. Salamat. Edwin Garcia. Salamat. Maripe Frendol from Malaysia. Salamat. Black Orchid from Hong Kong. Salamat din. Si Ma'am Ligaya. Salamat. Si Ma'am Azil Gumban. Salamat po. Tahani Vlog. Dennis Gadugdog. Rainro Ragpa. Si Janet Calixtro. Salamat din. Si Maki Tibayan. Salamat. Si Erickson. Salamat. Ricky Conde. Edwin Atienza. Si Blue. K55OP. Salamat. Marlu Frenapio. Salamat. Ano po ba pangalan ng channel ni Sir Froy? Ang Manlalakbay Kabaryo, pwede mong puntahan. Si Chrysel Fernandez. Salamat. Gian Celestial. Salamat din. Si Michex, no? Yan, salamat din. Lawrence Paulino. Jelam Ebianx. Salamat. Josephine Dayaw from Tagum City. Shoutout daw kay Ronel. Si Cherry Mukbang ASMR. Regan Claveria. Salamat. Si Diana. Yan, salamat sa inyo. Menard Lagura. Salamat. Flora Salviatera. Salamat din. Ma'am Christine Farado. Salamat. Si Tiel. Salamat Tiel. Mary Jane Fidel. Salamat. Alfredo Di Mapilit. Salamat din. Ma'am Marie Chris Pelayo. Salamat. Si Merlin Fermijo. Wow, thanks sa 2 kwentong bagsak nyo. Nawawala ng pagod ko. Salamat. Si Maki Tibayan. Salamat po. Si Jonald Tata from Iloilo na nasa Saudi. Salamat. So sa mga hindi ko nabanggit, sobrang haba nung binati natin. Comment lang ay sa baba para next upload o sa susunod na upload iipunin natin tapos isang bagsak lang. Tapos nga pala dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo yung Kwentong Kalakbay tapos bisitahin nyo rin yung TikTok shop natin, Kwentong Baryo Shop 888. Dun tayo nagla-live saka nandun yung mga ibang gamit natin sa mga naghahanap. Sa ngayon hanggang dito lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.